kung wag yung kay background sa Hebrew o Greek, mutuog yung ka nga sila nang gitukod diya sa Matthew 16:18. Atong lang taon. Human ini nga video di nagyud ka mutuo nila nga nag-ingon nga sila ang gitukod unya kita mga sulpot. Atong lang taon maigsoon padayon. Ayaw gyud hunong paglantaw. Ang Matthew 16:18 ingon si Kristo, I will build my church. Kanang pulong build atong lang taon og sakto. Kay murag gyud pud ba sila sakto? Oh, kay sila ra gyud nga sakto. Arita sa Greek. Ang Greek nga gigamit kanang pulong build is oikodomio. Unsa man ang pulong oikodomio? Kanang pulong build. Kana bang mao pay pag himo ni Kristo sa simbahan mao pa ba? Or naanadaan? May kang I will build ay murag mag-construct pa og simbahan. Arita sa Greek nga word oikodomio. Ang word nga oikodomio tulo ka meaning ana. Oh, number one, confirm. Oikodomio means confirm. Nagpasabot nga to establish the truth. So aron pag-establishar sa kamatuoran. Sunod, to make something definite or certain. Iklaro gyud ang kamatuoran nga mao gyud ni siya. I-ratify or gi-approve ang iyang simbahan. Gi-verify, gi-validate ang simbahan nga naa na daan. Gi-solidify, gi-provide ang assurance sa kasiguruhan. Muna, kay doon na magyoy simbahan maigsuon, sungala pa sa Buhat, City 38, nga naa na ang Church in the Wilderness. Ngano pa man nga magtukod, maghimo pa mas Kristo ang kundili, ang word nga gi-pasabot ini is confirm, oikodomio. Nagpasabot nga gi-establish niya ang kamatuoran. No? Gi-validate niya ang Church in the Wilderness. Mao kana sa number one nga meaning sa oikodomio nga build sa English, oikodomio nagpasabot nga gi-confirm niya igsuon. Gi-confirm karon. Sunod. Ang oikodomio, ang laing meaning ana is kuan kanang edify. Edify nagpasabot nga build up or strengthen. Ang Church in the Wilderness, gi-strengthen ni Jesus Christ. Wala siya nagtukod ato panahon na, oy nga, mao pay pagtukod, nya katoliko ang gitukod, dili, kundi gi-edify, gi-oikodomio ni Kristo, gi-edify, gi-build up, gi-paligon, kanang gitawag siya og gi-instruct or gi-enlighten. Iyang gipahatagan yung gibugaton, iyang gihatagan og kahayag, gipunan pag yung kahayag kay si Kristo man, ang kahayag mo enlightening through Christ. Mao kana ang ika-duha nga meaning sa oikodomio. Ikatulo, arita sa gitawag siya embolden. Verb gihapon ni siya, embolden, nagpasabot nga confidence. O, gihatagan ni Kristo og kumpiyansa ang iglesia nga naa na daan sa wilderness. O, unya iya kining gikuan, kanang iya kining gi-motivate. Sa to pa kanang panasigan ba, motivate kaya nimo ni ang simbahan nga natukod ng daan. Oikodomio ni Kristo, iya kining gi-motivate. Unya gihimuan niya og kanang gitong aron manotice mo nagamit siya bold point kana ba maklaro ba nga gibold niya sulat aron nga kini nga simbahan mao gyud ni. Wala kini nagpasabot maigsuon nga mao pay pagdukduk ni Kristo langsang o mao pay pagtukod og mga simbahan. No, naa na ang church, naa na ang iglesia, naa na ang Church in the Wilderness. Nang kung wala gitaon kakabasa Greek word, kung sa Greek word anang build, ang may tabo, mutuo dayon ka nga mao pay pagtukod. No, it's not. So, ingani kag oikodomio, nagpasabot kanang confirm, gi-confirm niya ang Church in the Wilderness nga mao to. Gipadayon ni Kristo, gipalig-on pag yung maayo, gi-edify, gi-embolden, gipaklaro. Mo na siya. So, naa na may suog kining gi-build niya ng church, ngayon gi-confirm, gi-edify, gi-embolden sa keeping church ni siya. Hangtod nga pag-abot sa 530 to 790 AD, kining gi-oikodomio ni Kristo daw nawala. Kay katumang dako nga simbahan mo may naghari ang religio political power nga simbahan niabot sa Pilipinas, gipugos si Raho mabon pagbunyag. Pero napugos gito kay human sa pagig-away ni Ferdinand Magellan, nga tukang lapu-lapu, napildi man ang uban nga mga sundalo ni Ferdinand Magellan gipamatay po ni Raha Humabon. Nana sa istorya may sultaro kay muna nga ang kamatuoran sa church, the true church, nagpadayon og ang Seventh Adventist Church mao kini ang gitawag remnant church ning katapusan panahon Pinagdusi 17. Ang true church Pinagkatosi nagatuman kanunay sa kapabuton sa Ginoo. Wala gibutang diha nga ang gibuild ni Jesus Christ as Sunday keeping church. It's not. It's a Sabbath keeping church og ang remnant church nagapadayon nga gitawag og Seventh Adventist true church. Ato ning tagaan og pagtin-aw kining mga gipangyawit sa atong higalang pastoy sa Seventh-day Adventist. Na siya mga 5 ka punto nga iyahang gihatag o gipresent based sa video nga iyahang magsilbi presentation para sa ilahang mga membro para kuno pag-justify nga ang ilahang pundok gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. Kung nato ang sabto ng iyahang presentation, makit-an og masabtan nato nga half-truth ang gitudlo. Pag half-truth manggod, wala na kalainan sa bakake. Wala na kalainan sa pagpamutbot. Nga naman, for example, kinang niingon siya nga ang remnant church daw, ang remnant true church daw, ingon pa niya, modo kuno ang Seventh-day Adventist. So, pagka-remnant, nga wala man si connection dito sa
biblical community nga gipunting sa balaang kasulatan. Ilabi na kanang iyahang ginaingon nga kaning the Church of the Wilderness. So, wa man si connection din ha kay kung ato basahon ang Acts chapter 7 verse 36 to 38, refer man na nga church or kahal sa Hebreo, refer man na sa mga Israelita. Nya ang ilang religion, Judaism, dili Seventh-day Adventist. So dili dili nila maangkon nga ang kini nga Seventh-day Adventist remnant church dili ko mo nga nagsunod sa adlong ipapahuli kamo ni tinuod nga naman kay dili man kay kamo ang nagsunod sa adlong ipapahulay, daghan man pud nga mga nagpa-ila nga mga Christian church nga nagsunod pud sa adlong ipapahulay. For example, kining Worldwide Church of God, kining nga Seventh-day Baptist ug uban pa. Na pa magani dire sa Pilipinas kining Church of God Jerusalem, Seventh-day Sanctified. O pareha man mo. Pero nganong wala man mo nagkahiusa in terms of organization. Di ba ang balang kasulatan nagsulti nga nay usa lamang kapag tuo sa Ginoo? Nabadi usa kapag tuo nga mismo gani kamo, nagtinirahay gani mo. Di ba? Ikaduha nga punto ingon pa niya. Kasi sayan do kuno ang simbahang Katolika mo do ni ang nagupot daw sa religious political power pagtungtong daw sa 532 AD. Kining 532 AD manggod panahon ni Emperor Justinian. Emperor Justinian the First nga tawag ining mo'y nangulo sa Eastern Empire at that time. Kay ang whole Roman Empire, kung tanawan manggod nato, bagsak na ang Western Empire na kung diin didto nahimutang ang Romano Katolikong Iglesia. So ingon pa niya, ang simbahang Katoliko daw mo yung nagharian na nga panahon, pag sure ni mo, pagbasa lagi mo kasaysayan lagi, dili mo sige himo og chismis ba? Dili mo sige himo og tawag ining pamutbot. Ngano man kay kanang inyong mga miyembro, mga impierno na umpadang mong pagpamutbot ninyo. Sa kana nga panahon 532 AD, kanang giingon ninyo nga nagsugod ang gahom sa Iglesia Katolika is a religious political power, dili na tinuod kay at that time even Emperor Justinian, pero okay pa siya. Pag-abot sa labi na sa katapusan, hapit na siya tawag ining namatay, iyahang gipang-entice or iyang gi-influence ang mga Eastern bishops not to follow the decision of the Pope from the Roman Catholic Church. Mo bitaw nga na ay mga individual o mga particular schism nga nahitabo at that time nga nagbangga si Emperor Justinian ug ang Santo Papa sa Roma. So sa mga pagharian na nga mismo si Emperor Justinian nang lutos man. Di ba? Unya kung imong ipadayon na 532 hangtod sa pag-abot sa 7th century, makita nato nga ang simbahang Katolika dili kay kapurma until Charlemagne. Mana ba makaingon ko ba nga asa mo lagi kuha ning kanang kusog sa ilang pagpamaka o pagpamutbot ba aron ingnon nga tinuod daw ni sila. Kaya ang ilang bis aning sa 532 manggod is kuan kining pagkambyo daw ni Emperor Justinian based sa mando ni Constantino sa pagkambyo daw sa adlong ipapatay. Secular law man na, dili man religious law. Ug sa samang pagkaagi si Justinian dili man sa leader sa simbahang Katoliko, na ay leader ang simbahang Katoliko at that time, ug mao ng Santo Papa sa Roma. Baka kun guning mo ang mga tawhanan ni. Nya ingon pa niya, kung mukot daw ta og St. Matthew chapter 16 verse 18, mura daw tinuod kung di ta makakaadto sa tawag ining Greek. Kung di daw ta kabalo mo basa sa Greek, pero siya mismo ang pag-quote niya St. Matthew chapter 16 verse 18, wa niya himaya og sakto. Di pagid mao ang presentation. Nga naman kay ang exact term nga gigamit sa St. Matthew chapter 16 verse 18 dili oikodomyo. Oo, yes, ang etymology niya from the oikodomyo, pero ang tamang gigamit sa Greek term sa St. Matthew chapter 16 verse 18 oikodomiso. Sa translation pa, I will build my church. So kung yung tag I will build my church, katong word nga I will build o I will na as a strong determination. So, dili siya pwede maggamit kanang inyong interpretation as edifying, kining tawag ining confirming or embolden. Nga naman, kay magamit lang na nga mga reasons nimo toy, kung ang speaker, ang iyang tumong og tinguha, or ang iyang paggamit niya na figuratively.
Pero the fact nga na ay word nga I will, mo bitaw oikodomiso, bot pasabot na sa strong determination to establish that community. And ang katong object ana, ang katong iglesia. And kabalo man mo sa minang sa iglesia, di ba? Ang iglesia, it is a convocation of people called out by God. So buti pasabot, siya mismo ang nagtawag, dili na maong Israel. Dili na mao ang Acts chapter 7 verse 38. Nga naman kay ang Acts chapter 7 verse 38, mao man na ang present nga church o kahal sa iyang panahon nga iyahang naabtan. Na kung diin, kung sa kuwan pa ba, connected siya in the sense of administration of the faith na gihatag sa Diyos dito nila. So, kung sa kuwan pa, dili mao. So, kanang imuhang embolden, kining edifying, confirming, magamit lang na siya kung figurative ang presentation sa speaker. Ang St. Matthew chapter 16 verse 18 dili figurative. Nga naman, number 1 na a declaration. And I say unto thee, declaration na. Hari nga naghatag og declaration sa usa ka tawo nga iyang gipiyalan nga mag-administrate sa community nga iyang gitukod. Unya kanang giingon nga oikodomiso, buti pasabot ni ana na as a strong determination to build the community, and that community mao na ang believers niya. Question, kan abang Acts chapter 7 verse 38, believers ba na Ginoong Jesucristo? Iatras daw sa the verse 36. Naulipon ba naulipon ba na sa Ehipto sila? Nagbakta sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Unya kanang maong komunita ha, kanang maong katilingban na mo inaabtan ni Ginoong Jesucristo nga maoy nagpapatay niya. Ginoo ko yung taon, asa man ninyo nagikuha? Ano? O, napailain nga literal gyud ang pagtukod, pag-establish og community ha, dili kay building nga kanang sama sing interpretation nga building ang gitukod no. Pag-establish og community. Kanang giingon niya, my church, kanang personal pronoun na tawag ining my possessive pronoun rather. Possessive pronoun nga my church, buti pasabot siya na nag-iya. Nga naman, kaya siya may nagtukod. Di ba? O katuman na sa Daniel chapter 2 verse 44 nga I will be ang Dios sa langit magtukod og ging harian nga dili gayud malumpang. Dili na mao ang Church of the Wilderness. Dili na mao. Bag-o na ng iglesia. Bag-o na og kana nga iglesia sumala pang San Pablo, si Kristo ang ulo, ang iglesia maoy iyang lawas. Wa man ni San Pablo nga i-appeal tong tawag ining mga Hudyo nga kabahin sa iyahang iglesia. Nga naman kay ang kabahin sa iglesia nay usa lamang kapag usa ka Ginoo. Nagila ba yung mga Hudyo kang Kristo nga Ginoo? Di ba? Tarungan lagi na pag-quote lagi Greek lagi kay naaday giingon sa panultiyon nga little knowledge is very dangerous. ato ang ko ano na ba? Ato ang kana bitaw nga dita magpamao-mao kung baga. And naapagyoy kanang exaggeration na gisulti si Kristo. Pag-ingon niya, even the gates of hell shall not prevail against it. So katong inyong claim nga after sa 532 nawala ang iglesia, nabalik lang sa pag-abot sa inyo, mahimong makakon si Kristo. Nga naman, ikatong iyang gitukod, ingon niya, bisan ang ganghaan sa impero, di makabuntog niya ang inyong nabuntog. Nawa, nibalik lang pag-abot ni Ellen G. White. Gihimo man ninyong bakakon si Kristo, pero ang Kristo di mo ito bakakon. Og way bisan gamay bakak nga migawas yang baba. Tamo ang bakakon. Kining atong pastor nga amigo mo ni ang tawag ini nga namakak ani karong panahon na. Nabantay-bantay ta kay ang mga bakakon karong panahon na di lang kay bitin og kaning trumpang dadon. Ang mga bakakon karong panahon na magbit-bit og Biblia sama aning pastuya. Diba? So, mahitabo nga, kanang giingon nimo, kanang build nga gisgutan din na, dili na figurative, kung dili declaration literal. Yan di ginimawa, kaingon pagod niya, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Buti pasabot di ni mawa ning moong iglesia. Kung di na mawa ang kanang moong iglesia ha, buti pasabot existido sa tanang panahon. So kanang ingon ninyong remnant mo, binutbot na. Wa mo connection anang tawag ini nga biblical community gisulti diya sa Acts chapter 7 verse 38. Binotbot ng inyo puro ra mo tawag ining claim nga wa mo ebidensyang malatag.
Napagpamutbot ingon na siya gipugo si Raho Mabon. Obi kinsa mang istorya bi nga misulti nga gipugo si Raho Mabon. Kabalo baka ang background ni Raho Mabon nganong gidawat na si Ferdinand Magallanes tungod kay naay threat against Lapu-Lapu ug uban pang mga tribo. Motoy ang gidawat kay para na si Alay, wa sa gipugos. Wala sa gipugos. Yes, after tawag ining Magellan gipamatay niya ang katong mga sundalo rapod. Pero ang question, nakatisok ba or naturok ba ang gitawag pagtuo sa Cebu? Tanawan mo Cebu mo ron? Magtuki ilagi, magtuki ba? And from 532 until sa 1798, ang simbahang Katoliko independent. Ug dili pod siya makamando sa mga gobyerno. Gani, kung imong tan-awon ang history, grabe ang iyahang struggle pag ang gobyerno na ang mag-apil-apil niya. So, mo na, dili ba makagtuy kay ang amahan biya sa mga bakakon ang yawa. Muna nga ayaw pagpatuo nga tinuod lang imo ang gitudlo kay sigurado gyud ko ana kanang imong gitudlo dili gyud na tinuod. Based lang sa iyong presentation karon, di gyud na tinuod ang imong gipang tudlo. Again, ang mga bakakon maimpierno. So kung mutuo mo aning pastuyan na maimpierno gyud mo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.